Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa araw po na ito po yung ating unang araw ng pag-aaral na may kinalaman po sa batas ng kalusugan. At ito din po ay ang programa na kung saan ay kabahagi po ng ayon sa kasulatan at atin din po itong pinamagatan ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, sa kalusugan. So bago po ang lahat ay tayo muna po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang ka pong Diyos na kayo po ang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Sa araw pong ito, Ama, kami po ay inyong samahan at patnubayan ng inyong banal na Espiritu sa aming pong pag-uusapan, sa aming pong maihayag na ito po ay nagmumula sa inyo, lalo na po sa aming mga kalusugan, Ama. Nawa po ay maging malinaw ang lahat, makaintindihan lahat ng inyong mga anak. At kayo po ang aming maitaas, kayo po ang aming maparangalan, at humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Ang lahat nito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong mission or ang ating pong purpose para po sa program na ito ay tayo po ay magbibigay po ng mga impormasyon na manggagaling din po or makikita din po natin sa Biblia. Ito po ay hindi para po palitan natin yung mga medical doctors, kundi po magbibigay po tayo or magpapahayag po tayo ng mga dapat na ma-practice po natin sa ating lifestyle upang magkaroon po tayo ng mahaba at masaya pong buhay. At higit po sa lahat ay ibinigay po sa atin ito ng Panginoon, itong ating batas ng kalusugan dahil po sa kanyang malaking pag-ibig po sa atin mga kapatid. Sa araw po na ito ay tayo po ay may makakasama po natin sa sa hapon na ito ay isa po siyang masipag natin na member ng Dasma-G Church. Isa po siyang alternative medicine practitioner. Isa din po siyang literature evangelist at head po ng health department po ng Dasma-G Church. Isa din po siyang may bahay ng isa sa mga health elder po ng Dasma-G at walang iba po kundi po si Maria Ana Pataninhog. Good afternoon po, ate. Pwede kang, okay. Sa hapon pong ito mga kapatid, ay ang ating pong unang magiging topic ay yung pinaka basic unit or siya yung pinaka pinagmumulan ng ating buhay na physical po. Ito po yung DNA. Yun po. So, Sister Ana, pwede po ba natin o pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga manonood na nasa kanilang mga tahanan, nasa FB Live, ano po ba yung DNA at ano po yung paano po ba pumapasok yung DNA sa spiritual na aspeto bilang isang tao po? Sa ating mga may bahay na katulad natin, ang isang word na katulad ng DNA ay parang napakalawak, parang hindi mo agad ma-absorb ng isip mo, 'di ba? Pero napakasimple din lang pala na ang DNA, siya yung nagdadala or carrier siya ng mga genetic information natin. Ang DNA din ang tinatawag siyang Book of Instruction dahil siya ang nagbibigay ng instruction sa mga cells. Kung halimbawa, katulad ko, kung anong itsura ko, yan, ganyan. Yun ang pinapalabas ng
cells na instructed ng DNA natin. At siya rin ang taga-bigay kung paano tayo mag-develop, mag-survive, at saka mag-reproduce. Diba? Oo, dahil andoon nakalagay, diba yung mag-asawa, no? Meron silang kanya-kanyang DNA. And then, pag nagsanib pwersa sila, kumbaga, parang katulad sa reproductive system natin, iyan, ang DNA ng babae at ang DNA ng lalaki o ng nanay at tatay, magbibigay sila, kanya-kanyang bigay sila, tapos mabubuo yun as DNA nung anak nila. Yan. Importante ito. Bakit? Ito ay nakasaad sa Biblia. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, ginawa niya tayo ayon sa kanyang wangis, di ba? Kaya, tayo lang, sa totoo lang, pag binasa natin ang Biblia, tayo lang ng mga tao ang binigyan ng Panginoon ng kakayanang mag-reproduce. Kasi ang angels, hindi sila nagre-reproduce. Kaya, ang maganda nito, ibinigay sa atin ng Panginoon ang pagkakataong yon or privilege na mag-reproduce ayon sa ating ding wangis, di ba? At iyon ay dahil sa ating DNA. So, ang DNA ay galing sa Diyos. Siya yung author niyan. No? Kaya maganda. At saka, ang maganda nating maisip, bakit tayo nandito sa mundong ito? No? Bakit tayo pinahintulot ng Panginoon na mabuhay? Kasi actually, bukod sa DNA, merong ano yan code. Ang DNA kasi, nag-carry yan siya ng code ng bawat isa sa atin. Unique yon sa bawat tao. Hindi pwedeng makita yung DNA ko sa DNA ni Lisa, Sister Lisa, or sa DNA ng asawa ko. Hindi pwede. Unique lang yon. Kaya napakaganda, no? Dahil makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos individually. Dahil unique tayo, 'di ba? Tsaka nga nung nagkasala si Adan at Eva, 'di ba? Pwede naman niyang gawin na eradicate na lang tong dalawa, gawa na lang ulit ako ng Adan at Eva. Pero hindi Kasi mahalaga sa kanya, sa Panginoon ang bawat persona o bawat individual na tao. Walang kapalit, kumbaga. Tayo, 'di ba? Mga anak natin, ayaw natin ng mapalitan, 'di ba? O yung asawa natin, ayaw natin ng ibang asawa. Di ba ganon? Kaya ganon din ang Diyos. Kumbaga, ipapakita ng Panginoon sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating pamumuhay din. No? Ayun. So, Sister Bot, ibig sabihin, kasi maraming naniniwala po kasi, di ba, yung mga evolutionist, di ba, na tayo daw ay nagawa or na-create sa pamamagitan ng chance. Oo. 'Di ba? O kaya nagsimula daw tayo sa ape. So, dito po sa kung pag-aaralan po ng mga scientists, pinag-aaralan po kasi ito ng mga scientists yung DNA at dagdag ko lang Ate Bot, Sister Bot, na ito palang DNA matagal na nilang pinag-aaralan ng mga scientists paano bumuo din ang buhay. Oo. Kaso, hindi nila malaman kung paano nangyayari yung pagkakasunod-sunod ng genetic codes. Oo. So, sa isang pagkakamali lang po pala nung code na malaman kung mag-create sila, ay mali na sa simula pa lang, hindi na magiging maganda ang magiging kalalabasan. So, doon daw, pinapakita nila na merong someone, sabi nga isang makapangyarihan na talagang siya yung nag-design ng ating mga DNA. Siya lang. Tapos, kung makikita po kasi kasi ang DNA po kasi, nasa loob po kasi siya ng cell at hindi po siya nakikita nung mata lang natin. So, ang makikita lang siya sa napaka-powerful po na microscope, Ate Bot, no? At tapos, ito daw pong ating DNA, katulad nga po ng sinabi nyo, na walang magkaparehas. Kahit magkambal sila, pareho sila ng genes, pero yung structure ng DNA nila, hindi sila identical. Kaya ang bawat isa po sa atin, gaano iningatan or paano na proseso ng Panginoon sa pagiging isang unique. Kumbaga, hindi tayo talaga
magkaparehas kahit ang mga anak sa magulang pareho ng genes, may mga genes, di ba? Pero hindi po talaga sila sinasabi na 100% ay same po ng structure ng ating DNA. Pwede natin ipakita yung pictures. Okay, sige. Meron kaming papakita sa inyong pictures kung paano natin makikita kung anong itsura ng DNA at yung pagsasanib puwersa ng DNA ng father at saka ng mother. Para kasi ang sperm cells ng father at saka egg cells ng mother, lahat po yan may dala-dala na silang DNA. Yes. Di ba? So, nandun din yung chromosomes. So, di-discuss po yan na mamaya ng ating kapatid na si Sister Ana po. Ano? Okay, Sister Ana, sa napag-aralan mo na about DNA, ano yung masasabi mo talaga na kamangha-mangha? Ay, oo. Talagang kamangha-mangha yung DNA kapag yung magbabasa ka nga lang eh. Tapos makikita mo, ay, ganun pala yun. Kasi ang ganda kasi talaga na pag-aralan natin yung human anatomy and physiology, kung paano tayo kumikilos, paano tayo, yung mga tinatawag na mga cells na may kinalaman sa emotions natin, di ba? Yun ang ganda ng ano natin. At meron pa nga dyan, pwede nating i-discuss sa susunod, di ba? Yung tungkol sa tiyan. Parang another world yun. Pagka pinag-aralan natin mga kaibigan. At talagang natutuwa ako kasi minsan nung bata pa kasi ako, talagang pangarap ko na yan sa science talaga, no? Nung elementary ako, gusto ko yung subject na science. Kasi fascinated ako doon sa heavenly bodies, tapos sa mga halaman, ganyan. Tapos lagi din ako nasa library noon. Pero mahirap lang kami noon. Public school. Pero ang ganda ng system ng ano noon. System ng pag-aaral noon. So yun, doon ko nakita na ang ganda pala talaga. Ngayon, yung kaya nakakahanga ang gawa ng Panginoon kasi in detail siya. No? Perfect talaga. At precise. No? Isang hibla, walang pagkakamali. Oo, ganun. Alam mo, sa tagal-tagal ko na, Sister Bot, na nag-aaral ng nursing, napag-aralan din namin itong DNA. Pero kung i-correlate mo siya sa Biblia, talagang nakaka-amaze. Diba? Talagang meron talagang isang makapangyarihan na talagang nag-create sa atin. Hindi yung pinapaniwalaan ng iba na nanggaling tayo sa ganitong hayop. Ako hindi ako papayag at ako din. Kahit ganito lang itsura ko. Ako, thank you. Ako sa itsura ko na rin. Di ba? Ganito ang jeans. Okay. Sige, okay na po. Pwede natin pakita. Ayan. Di ba? Tingnan ninyo. Yung DNA, yung nasa kaliwa, nasa left, yan yung buong DNA. Tapos yung nasa gitnang picture, yan naman yung pagkakat ng machine. May mga little machines yung violet at saka yung pink, yun naman yung parang nagtatahi, no? Tapos yung violet, yun yung nagkakat ng DNA. Tinan mo. Yung DNA, di ba? Tapos nagiging Y siya, nagdadalawa siya. So yun. Bali yung nagdadalawa, nagiging isa. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, yung isa galing sa tatay, isa galing sa nanay, and then magiging buo na DNA. Para siyang coil, no? Makikita natin. Tapos yung babae, makikita natin yung kanyang chromosomes is XX, no? At yung lalaki, XY. Alam mo, na-amaze din ako sa indications nito. Bakit? Ang mga lalaki pala, sila ang may kakayanang makagawa ng babae. Makagawa ng gender ng magiging anak nila. Sila lang yung tagabigay. Tayo, tagatanggap lang. Receiver lang ang mga babae. At wala tayong pwedeng maiano na kung anong gender ang magiging anak natin. Kasi ibinigay yun ng Diyos sa mga lalaki.
Kaya doon ako na-amaze na din na talagang may leadership pala ang mga lalaki over sa mga babae. Sa chromosomes pa lang Chromosomes pa lang. Oo, makikita mo na talaga yung kanilang... Yung pagiging dominant. Oo. Na kung ang lalaki ay maglabas ng XY or ng Y, so sasama siya sa babae dahil pareho siyang XX, so magkakaroon ng XY. Magiging anak na lalaki. So magiging anak na lalaki. Oo. So karagdagan din po, Ate Bot, kung makikita nyo po yung DNA na yan, makikita nyo parang siyang ladder. Yes. No? Doon sa gitna na yun, makikita nyo parang mga ladder na yan. Yan po yung ating genetic code. Oo, tama. Kung makikita po, kasi may 4 po yan na tawag dito na parang base. May mga letters po siya na tawag dito, may kanya-kanyang letters yan. Yung A, T, at saka G, at saka C. C, okay, C and G. So, sa susunod siguro natin pag-aaralan yung may dadagdag kung anong ibig sabihin ng mga yan. So, yung 4 po na letters po na yan, ayan po ay hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. May kanya-kanya silang kapartner. Yung A at saka T, magkasama po yan. C at saka G, magkasama rin po yan. So, pag yan po ay nagkaroon ng alteration, so doon po lumalabas din yung pagkakaroon ng mga abnormalities sa pagkapanganak ng mga babies. Ayun po. At saka tawag po dito, yung minsan po, na pagkakamalan din na yung DNA at saka chromosomes. So yung DNA, ang chromosomes po natin, nakikita po natin yung mga XX na yan. Sa loob po mismo niyan yung DNA. At tapos nakakabit doon sa DNA yung genes. Di ba? Sabi ko, kaya pala sinabi na, genes. Nasa genes kasi nila yan kasi genes ng tatay nila ganito. Genes ng nanay nila ganito. Tama. Di po ba? So pag sinasabi naman nating genes, ano naman ang genes? So yung genes po pala, para siyang protein, gumagawa siya ng protein. Ang protein ang nagbi-build naman ng mga organs natin, di po ba? So kung may genes halimbawa, gagawa siya ang genes gagawa ng protein para sa insulin. Kung ang iyong tatay ay diabetic at nakuha mo yung genes na yun, ang sabi nila, mamamana ba natin yun? Yun ang tanong. Kung mamamana ba daw natin yung sakit na yon ng diabetes. Sa napag-aralan ko, Sister Bot, hindi po pala. Hindi. Tama. Alam mo na, ang ganda kasi ng sermon mo kahapon. Kasi doon ko nalaman yung on and off. On and off. Mga switches. Na switches. Sabi ko, meron palang ganun sa katawan. So, nung pinag-aralan ko siya, nung kagabi, oo nga pala, meron siya. Naka-attach siya sa DNA. Ang tawag pala doon, Ate Bot, ay epigenomes. Okay. Yun, epigenomes. Kumbaga, yun yung magtutulak or magsasabi na kung anong genes yung mangingibabaw. Yung bad or yung good genes. Ayun. Kung tayo ay ma-expose sa mga, ma-expose tayo sa mga environment na nagkukos ng sakit or pagkain, especially pagkain po yung po palang genes ng magpo-produce ng protein para sa insulin, ay mangingibabaw yung bad. Magsiswitch on siya. Magsiswitch on yung bad na genes. Tama. So yun pala yun, Sister Bot. Ngayon ko naintindihan. Okay? Napaka-complex, Napaka-complex po ng katawan ng tao. Kung nakikinig po sa mga nakikinig, nakakalito po talaga. Kahit nga po ako nalito din ako kapo. Pero alam niyo po, habang nagbabasa, nandun yung patnubay ng Holy Spirit, na ituro yung mga dapat na malaman natin, at ma-share natin, ay mabibigyan ka ng liwanag. So, eto pala. Kaya kagabi po, ang sinesermonan tong una, yung asawa ko. So sabi ko, uy dad, eto pala, ganito pala to. Sabi ko ganyan. At saka yung DNA pala na, di ba, strands siya? Pag nakikita natin, para siyang sinulid. Bawat cell, meron ng DNA. At ang cell po natin sa ating katawan, hindi po milyon, hindi po billion, kundi po trillion. Parang approximately 37.2 trillion cells meron ang ating katawan para mabuo po tayo kung ano tayo ngayon. So, doon po pala, sa bawat cell na yon ay merong DNA na nasa loob nun. Ang haba pala nun ay 2 meters, Ate Bot. Sabi ko, ang haba pala, isang cell lang yun. 8 trillion, Ate Bot, ang pinag-uusapan. Ang dami. Nako, ang sabi nga daw, makakarating nga daw ang DNA natin sa araw.
Ganun kahaba. Amazing talaga. Ayun. Ayan. So, Ate Bot, ano ba yung napag-aralan natin ng DNA, ano? So, ano bang katungkulan nating tao? Paano ba natin mapangalagaan ito na dinisenyo ng Diyos na napaka-perfecto, ano po? Oo. Wala siyang makikitang mali. Ano po? So, ano po yung katungkulan nating tao sa ating kalusugan? Oo. Kasi malaki ang ating duty sa Diyos at saka sa ating kapwa. Sabi nga dito sa ating libro na Counsels on Diet, ang first duty ng man ay, sabi dito, our first duty toward God and our fellow beings is that of self-development. Ayan. Hindi nais ng Diyos na wala tayong alam. Hindi rin nais ng Diyos na tayo ay basta lang mag-exist, na walang ginagawa. Kasi minsan, napag-aralan ko din, nakita ko ang simile ng matalino or ang tawag dito, intelligent. Oo, intelligent. Ang ano rin pala niya, or righteous. Yan. Okay. Magkasimili sila. Yung wise, ayun. Yung precise na word, wise. Ang simile niya is righteous. Tapos, ang mangmang, o ano nga bang sa English yun, na hindi ignorant eh. Basta wala siyang alam. Fool, yan, tama. Okay. Oo. Ang foolish, ang simile naman niya is wicked. Oo, kumbaga, pag sinabi mong, pag alam mong mangmang ka, naka-wicked yata ako. Parang ganun kasi ganito, pag mangmang kasi, hindi mo alam kung anong gagawin mo. 'Di ba? So, hindi ka hindi mo ginagawa yung katawan mo or yung isip mo na mag-develop. Kasi ayaw mo. Mangmang ka, 'di ba? Ayaw mo ng self-development kasi para sa wise yung self-development. 'Di ba? Ganun yun eh. So, pagka tayo ay wise, tayo ay maghahanap, hindi tayo masasatisfy sa isang level lang ng buhay. 'Di ba? Tayo ay masasatisfy nang nagle-level up. Kaya nga yung DNA natin parang ladder eh. Magle-level up ka talaga. 'Di ba? Ganon yung self-development. Parang sa isang nanay, hindi pwedeng basta lang siya magluluto ng pagkain ng pamilya niya or mamamalengke or maglalaba. 'Di ba? Kailangan alamin din niya kung paano maging healthy yung kanyang mga pamilya. Sa pagbili na lang ng pagkain. Meron dyan yung tinatawag na kailangan, alam mo yung prutas o gulay na mayaman sa vitamin C. O, di ba? O kaya naman, pag namumutla yung asawa mo o yung anak mo, anong bibilhin mong gulay at prutas? Di ba? So, pwede rin natin yan i-discuss sa mga susunod para at least alam nila kung paano nila maging healthy yung kanilang pamilya. Di ba? Yun, ganun yun. Kailangan maging wise tayo. Pati sa pag-face or pagka ating malaman yung, halimbawa, nagkasakit yung anak natin, sipon. Ano ang gagawin mo? Hindi kasi maganda yung dati, alam mo, nung mangmang pa ako. Nung mangmang pa ako, pagka nilagnat na yung anak ko, dali na natin sa ospital, gano'n. Natatakot na ako kung hindi ko na alam kung gagawin ko. Pero, nung natutunan ko ito, hindi ka naman pala kailangang matakot. Kasi alam mo yung gagawin mo, di ba? Pagka may lagnat o kaya may sipon, ano yan symptoms yan ng something na may inflammation sa loob ng katawan. So, pag nilagnat, i-check mo, check mo yung lalamunan niya, kung namamaga yung tonsils niya, yung ihi niya, check mo kung anong kulay, mga ganun. O yung balat niya, makikita mo rin sa balat ng bata o ng tao kung may sakit siya o wala. Ganun yun. At ang symptoms, yan ay magandang paraan para masabi ng ating katawan na magpahinga ka muna. Kumain ka muna ng mga nutritious foods, na uubos na yung aking mga nutritious foods dito sa loob ng katawan. Ganun yun. Kaya nagbibigay sila ng symptoms or sign. Parang nagwe-wave sila, hey, pakainin mo naman ako.
ng ganon. O, matulog ka muna. Kailangan namin muna ng mag-repair. Kasi pag natutulog tayo, dun nagre-repair yung katawan natin. Oo, totoo yun. Oo, ganon. Doon po nagkakaroon ng replication ng ating cells. Yes. O, kumbaga, trabaho niya ng cells yun So sabi nga daw po ilang times, million times na nagre-replicate ang ating cells every day. Oo. So at billion times yung event na yun na nag-occur sa ating katawan. Yes. At saka, yun nga, kung ikaw ay wise, so ang simile nyon is righteous. Ang Diyos righteous. Diba? So talagang may connection. Kaya tayo nilalang niya. Kinalay niya sa kanyang wangis. Tama. Kasi righteous. Oo, at gusto niya tayo maligtas, maging righteous lahat tayo. Hindi lang ang ating mahal sa buhay, pati mga kapwa natin yan dyan. Kaya nga nandito yung ask, kailangan nating sabihin sa mga tao na mahal sila ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganong kalagayan na malungkot tayo, may sakit tayo, mahirap tayo, o kaya, alam mo yun, yung laging negative ang isip. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Pero hindi porket ayaw ng Panginoon hindi ka na mahal. No, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung tayo man ay nasa kalagayan na malungkot, may sakit, o ano paman, kasi sabi dun sa nabasa kong libro, ang sakit daw ay dahil sa kasalanan. Lahat ng sakit. Oo, dahil yan sa kasalanan. So tayo, limbawa, nagkasakit tayo, ako katulad ko, nung nagkasakit ako dati, ay sabi ko, Panginoon, hindi na ako kasi nakakapagbasa na ako. So, hindi na ako nagtanong ng bakit sa Panginoon. Oo. Kasi alam mo na. Alam ko na, kasalanan ko. Kaya ako nagkasakit. Walang ibang sisisihin, kundi ako. Ganun yun. Pero ang sabi ko na lang sa Panginoon, Lord, pinahintulot mo itong sakit na to sa akin, siguro meron kang plano sa akin na matutunan ko ang something na gusto mong ituro sa akin. So yun, nalaman ko na gusto nga pala niya akong aralin ko, no? Para pagka gumaling ako, gumaling ako, so yung mga taong hindi rin nila alam at nagkaroon ng kaparehong case ko, matuturo ko sa kanila kung ano yung ginawa ko. Ayun, napakabuti ng Diyos, talaga. Totoo po yun, Sister Bot. Dahil din po sa mga naging experience nyo, marami rin ako isang nurse, exposed po ako kasi sa hospital. So doon po kasi mga pasyente, doon yung pupunta yung mga pasyente, bakit sila pupunta ng doctor na hospital? Kasi sila yung hindi makatiis agad ng sakit. Gusto agad nila, abrupt or agad-agad, mawala agad yung sakit. Oo, yung pain. Oo, yung pain. Kasi talaga namang, nung nandun po ako sa ibang bansa, sa Saudi, ang vitamins po nila doon, paracetamol. Ay, grabe. Kawawa naman. Pag sumakit lang ang kanilang ngipin, sumakit ang ulo, kung tutusin, mga sundalo yun. Oo. Dapat, di ba, matitikas. Mga malalakas ang katawan. Pero, pagdating po sa pain, ayaw po talaga nila yan. Nasakit lang ang ulo, kahit madaling araw yan. Minsan natatawa na lang din kami. Ini-entertain kasi sila talaga yung pasyente namin doon. So, sabi namin, madali lang naman yan. Paano hindi sasakit ang iyong ulo? Anong oras na hindi ka pa natutulog? Tama. O, diba? Minsan pupunta alas 2, alas 3. Diba? Mga babae, ayaw nila din ng pain. Especially pag meron silang monthly menstruation. Pupunta yan sa clinic or sa emergency room. Mag-ano agad yan, gusto nila injection. Ayaw nila ng tablet kasi gusto nila mabilis. Ang hindi nila alam kung ano yung effect. Tama. Minsan nga po yung mga doktor na mismo nagsasabi na masama sa katawan mo to. Hindi to pwede. Kumbaga parang dinadala mo yung mga organs mo sa kapahamakan. So, minsan kasi talaga yung mga pasyente, yung mga, alam mo in pain, di ba? Kumbaga parang, restless ka eh. So, gusto nila, injection agad. O minsan naman, sa awa ng mga doktor, bigyan mo na lang ng ng placebo na sinasabi. Pero kung routine na nila yon, alam nila kapag hindi talaga yun. So, yun po. So, nabanggit mo pala, Sister, Ana, yung tungkol po sa pagkakaroon ng wisdom. Yes. Na maging wise tayo sa ating katawan, sa ating ginagawa.
So, napaka-importante pala alamin kung ano ang ating mga anatomy and Totoo physiology yan. ng ating katawan. Ano po? Hindi po pala tayo basta-basta na tawag ito, pipitas na lang ng damo. Oo naman. ng halaman para inumin. Oo. Di ba? Katulad ng na-share mo nung nakaraan. Oo, i-share ko rin ngayon para alam nila. So, ano po ba yung kahalagahan ng pag-aaral o magkaroon ang ating mga manonood ng idea, ano po ba yung organs na involved sa isang karamdaman? Oo. Unang-una, lahat naman yan talagang essential. Tinatawag na 5 senses, and then ano ang connection nun sa mga organs natin, di ba? At saka, yung pinakauna, yung ating pagkain, di ba? So, digestive system. Yan. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang digestive system natin ay kapareho siya ng ating brain. Second brain siya, ang digestive system natin. So, kung ano ang kalagayan ng ating digestive system, yun din ang kalagayan ng ating utak. So, kung ano ang ipinapasok natin sa ating tiyan, parang yun din ang ipinapasok natin sa ating brain. 'Di ba? Minsan nga may nakausap ako na dati siyang ibang religion, pero ngayon kapatid na natin siya. Tapos sabi niya, alam mo Ate Bot, nung tumigil ako sa pagkain ng pork, sabi niya ganun, parang luminaw yung isip ko. Sabi niya ganun, oo. Kasi totoo yun. Totoo yun. Kaya tayo, hindi natin pwedeng basta-basta na lang kung ano yung kakainin natin, ganyan, or ano na lang yung iinumin natin, or igagamot natin sa ating sarili. Halimbawa, na naisin natin na mag-natural remedies. Kailangan, alam din natin kung ano yung halaman. Kasi nung one time, nung hindi rin ako nakapag-aral patungkol sa halaman, basta sabi ko lang, ay, gusto ko ng mga halaman, yun ang igagamot ko. Ayan. Ngayon, nauso noon ng ashitaba. Yun. Yung ashitaba from Japan yun eh. Tapos, sabi ko, hindi pa ako nakakita ng ashitaba. Paano kaya yun? Pumunta ako sa isang kapatid, tapos sabi ko, ate, anong itsura ng ashitaba? Ay, ito, sabi niya. Hindi rin pala niya alam kung ano yung ashitaba. Tapos, ibinigay niya sa akin. Pag sabi ko, makinis siya, yung dahon na yun, makinis at mataba. Tapos, gusto ko sana nang kainin right there and then. Pero, may pumapasok sa isip ko na, wag muna, doon ka muna sa bahay, umuwi ka muna. So, umuwi muna ako sa bahay. Kasi sa bahay, meron akong activated charcoal. Tapos, pagdating doon sa bahay, hugasan ko agad. Excited ako. Hugasan ko agad. Tapos, binigyan ko yung anak ko, anak, tikman mo to. Maganda to. Ashitabe to. Sabi ko gano'n. Binigay ko sa kanya yung pinaka-tip. Tapos, ako naman, ang hinati ko kasi sa 3. Dahil ako, at yung husband ko, tsaka yung anak ko. Yung anak ko kasi, hindi siya basta-basta ko. So, hindi niya agad kinain or nilagay sa bibig niya. Tapos, nung ako naman, yung banda sa may pinagkuhanan ng stem, doon ako kumuha. At kinain ko agad. Nginuya-nguya ko agad. Papunta pa lang ako sa husband ko, pakiramdam ko meron ng tumutusok or parang mga kutsilyo na tumutusok sa bibig ko, sa lalamunan ko. Ayan. Tapos inilabas ko siya, pero na-contaminate na yung lalamunan ko tsaka yung bibig ko. At talagang ang sama ng pakiramdam ko mamamatay na ako. Kasi nga, nag-numb yung dila ko, hindi na ako makapagsalita. Yun. Yun pala, yung alaman na yun, fortune plant! Masama pala yun ang talaga ibinigay yung sa akin. Lason kasi siya talaga. Ah, Yung halaman na yun. Yun ay binigay sa akin. Pero nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, parang mamamatay na ako. Sabi ko gano'n. Alam mo, pumasok sa isip ko, yung activated charcoal. Ngayon, ang napakabuti ng Panginoon, i-impress niya talaga yung mind mo kung ano dapat mong gawin. So yun, nagtimpla ako ng activated charcoal, uminom ako. Ang hirap ng uminom kasi hindi mo na maibuka yung bibig mo. Tsaka yung dila mo, di ba yung dila natin yung tumutulong na ipasok yung ano man ang iinumin natin or kakainin natin, hindi na siya kasi gumagalaw.
So, iriano ko na lang. Kahit na anong mangyari, basta nainom ko yung charcoal, ganyan. And then, dumiretso ako sa bed, nagpahinga ako. For 2 days, nakahiga ako. Yun, inalagaan ako ng husband ko, tsaka ng anak ko. At ngayon, ang nasa isip ko, yung kapatid na nagbigay. Pray ako ng pray, Panginoon, tulungan mo akong gumaling agad. Sasabihan ko si ate, baka hindi rin niya alam, baka malason siya. Nervyosa yun. Yung ganon. Baka hindi niya alam ang gagawin niya kapag nakain niya yun. Sabi kong ganon. Ayun, buti na lang. Hindi pa rin niya tinatry. Nakarating ako sa kanya. Sabi ko, ate, lason pala yun. Huwag mo nang kainin niya. Itapon mo na yan. Sabi ko sa kanya, ganon. Ganon, kailangan knowledgeable tayo sa lahat. Tsaka, baka imbes na makatulong tayo, makaharm pa tayo. Sabi nga doon sa isang ni Socrates, Hippocrates pala, no Socrates. Hippocrates. Ayun. Sabi niya ni Hippocrates sa Tagalog, no? Sabi niya, do no harm. Yon, isa yon sa parang oath, yon. Oath yun ng mga doktor, nurses, 'di ba? Lahat ng mga medical practitioners. Isa yon sa oath. Do no harm. Kaya kailangan maging matalino tayo. Pati halimbawa sa hydrotherapy, gusto natin yun ang gamitin nating pagpagaling. Maganda yun sa trangkaso, sa lahat ng mga sakit. Ang gagawin, halimbawa, hot foot bath. Kailangan pala, lalo na halimbawa yung pasyente mo high blood. Kailangan yun ay merong malamig sa leeg at sa batok o tsaka sa ulo. Para yung init na, kasi ang kailangan kasi sa hydrotherapy, patataasin yung temperature mo. Para tulungan ang katawan natin na patayin yung anumang virus and bacteria at saka pahupain yung inflammation dun sa loob ng katawan natin. So yun, ganun yun. May mga oras din yun hanggang anong oras kailangang mainit ang katawan mo and then anong gagawin mo para bumaba na. So kailangan talaga may katalinuhan ang lahat ng gagawin mo. O kasi po, Sister Bot, ang lahat po ng ating organ sa katawan, lahat ng tissue cells, lahat po yan konektado. Diba? Katulad nga ng nasa Biblia, diba? Oo. Yung ating mata, connected yan sa ating brain, sa ating mga kamay. Yes. Di po ba? So, kung tayo ay may alam about sa ating mga organs, ating mga tissues or cells, ay dapat i-connecta din natin siya sa mga paraan ng ating paggagamot. Maaring pwede siya sa ating puso, pero hindi pala siya pwede sa ating kidney. Pero ganun. Usually naman, Sister Bot, di ba, pag halaman kasi, hindi siya, wala siyang, may side effect po ba yun? May mga masama ding effect ba sa katawan? Meron din, kasi may mga halaman na may mga allergies. Katulad nung tanglad. Simple, tanglad lang. Sabi ko, maganda to sa ubo. Ang dami niyang gamot. Ang ginawa ko, naglaga ako ng tanglad. Tapos pinainom ko sa asawa ko. May allergy yun. Okay. Ay, di na-allergy siya. Sabi ko, bakit nakaka-allergy ang tanglad? Nung nag-aral ako sa medical missionary training, ang tanglad pala may pollen, yung dahon. Kaya ang gagawin mo, ang gagamitin mo lang pala sa tanglad ay yung from ugat, 'di ba? Yung ugat yung anin mo eh. Ganyan kalaki. Gagawan mo ng mula ito yung parang ganyan, basta ganyan. Yan, ito yung ugat, mula sa ugat hanggang doon puputulin mo na. Yung dahon i-discard. Yun lang ang gagamitin mo kasi walang pollen yun. So hindi siya nakaka-allergy. So hindi din pala siya pwede sa akin, ate. Yes, yung may dahon. Pero yung ugat, pwede yun sa'yo. Okay. Basta wala siyang pollen, tatanggalan mo ng pollen. So, ganun yun. Po, mga kapatid, napakaganda po ng ating discussion. Sa lahat po ng mga nanonood po sa hapon na ito, ay kung meron po kayong mga suggestions o may mga questions po, ay free po kayo na mag-message po sa ating FB Live. At kung meron po kayong mga nais na pag-usapan po natin, sa ating pong pag-aaral tungkol sa kalusugan, ay amin po itong masayang pag-aaralan para po ito ay maihatid natin o mahatid namin sa lahat po sa inyo ang lahat po ng mga kasagutan. So,
dahil tayo po ay nasa malapit ng ating pagtatapos, ang ating pong programa ay every Sunday, 1 to 2 p.m. po ng hapon. So, every Sunday na po itong ating bagong segment po ng Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Kalusugan. So, ano pong mensahe mo, Ate Bot, sa ating mga manonood? Oo, sige. Ang dapat po sa atin lahat, dahil tayo ay creation ng Panginoon, at tayo ay were made after His image, so dapat lagi natin yung iisipin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay created by God. May expectation sa atin ng Panginoon, no? Kung paano natin gagamitin ang buhay na ito na ibinigay niya sa atin. At kung paano tayo kikilos, gagawa para sa benefit ng ating kapwa. Hindi tayo nabuhay para lang tayo maging maligaya, no. Tayo ay nabuhay para magpaligaya ng ating kaibigan, mga mahal sa buhay, at ang ating kapwa. Yun ang nais ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya pag-aralan nating maging masaya tayo sa pag-aaral ngayon ng kalusugan. Sabay-sabay natin itong explore. Maraming salamat po, Sister Ana. At maraming salamat po sa lahat po ng sumababaybay sa hapon po na ito. At naway tayo ay muling magsama-sama sa susunod na linggo para muli sa panibagong pag-aaral po ng ating tungkol po sa ating kalusugan. At sa ating pong pagtatapos, okay? Shout out. Okay. Para po, bago tayo magtapos, ay meron po tayo munang babatiin. Okay, shout out muna po sa lahat po ng mga nanonood, kay Ayem Ortega, kay Norman Montebon, Naprades, magandang hapon po, at Bonjour Dishia Arnaiz. Okay, magandang hapon po sa lahat. At ganoon rin po sa aming mga pamilya na nanonood, sa aking pong mga angkan na nasa Batangas, sa mga Abakan, at San Juan, sa Tondo, at dito din po sa Cavite, aming mga kaibigan po. Maraming salamat po sa panonood po sa inyo. Ate Bot. Okay, ako din? Sige. Babati din. Sa aking mga pamilya, sa aking asawa at mga anak na lagi silang nakasupport sa akin. At magsi-shoutout din ako kay Mami Ruth. Wow, si Mami Ruth, nanonood siya. Magandang hapon, Ate Ruthie. Yan. At sa iba pa nating mga kapatid na nanonood dito, at alam ko na yung iba hindi pa nila alam tong time na to, ay alam ko pagka nalaman nila ay manonood din sila. At sa aming mga kaibigan, mga classmates ko, yan, mga kaibigan ko, magandang hapon sa inyong lahat. Alam ko manonood din kayo nito. Okay. At salamat sa lahat. Closing prayer na po tayo. Okay, tayo ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Maraming salamat po sa ibinigay nyo sa aming pagkakataon upang maitanghal namin sa aming mga kapwa, sa aming mga kaibigan, kamag-anakan, ang pag-ibig mo. At ito po ay sa pamamagitan ng kalusugan. At malaman namin, Panginoon, ang tunay na iyong plano sa bawat tao na nais mo na gumaling, magkaroon ng magandang kalusugan, at eventually ay maligtas ang lahat ng tao. Salamat po, Panginoon, at humihingi rin kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. At nawa, Panginoon, patuloy ang banal na spirito na sumaamin, mag-guide sa amin sa buong katotohanan. Ang lahat na ito ay aming hinihiling, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang na pong lahat, sa banal at matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang